Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya kalooban. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang makaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, magandang umaga.
Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ngayon ay pumapasok na sa panahon ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. O panahon ng sakripisyo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanong mo nga, bakit ka nagsisimba? Ayan. Hello. Anong sagot? Kasi malalaman na hindi ako nagsisimba sa araw na ito, di ba? Bakit? Kasi merong tanda, no? Malalaman ang sinong hindi nagsimba. Kaya tingnan mo yung katabi mo, ha? Tingnan mo kung gising yan o tulog. Pag tulog, alam mo, wag natin lalagyan ng abo, no? Lalagyan ko abo sa mata. Kaya titingnan ko po kayo, no? Panahon ng sakripisyo. At yung ginagawa ninyo ngayon, sakripisyo na din yan. Kahit papaano, no? Yung nagbigay ka ng oras, nagising ka ng maaga, no? Nandito ka. Ay, kaunting sakripisyo, yung hindi mo araw-araw na ginagawa, pero ginawa mo ngayon, no? Maliit na sakripisyo. Panahon ng sakripisyo. Ito ang panahon ng Kwaresma. Kung ang Pasko ay tinatawag nating panahon ng pagbibigayan, dahil alam natin, may Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Ang Kwaresma ay panahon ng sakripisyo dahil may Diyos na nagbigay ng kanyang sariling buhay. Kaya naman, tayo ay dinadala ng ating pagninilay sa pagsasakripisyo para makita natin ang kahalagahan ng ibinigay ni Jesus. Pero malalaman lang natin kung tunay ang sakripisyo, kung ito ay nasa puso. Malalaman na tunay na sakripisyo sa pamamagitan ng disposisyon ng ating puso. Narinig natin sa ating ebanghelyo na pinag-iingat ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag maging pakitang tao lamang ang kanilang ginagawang kabutihan. Sa iba pang salita, pinag-iingat ni Jesus na huwag maging mapagpaimbabaw. Sabihin nyo nga, mapagpaimbabaw. Pero meron pang isa pang salita na pwedeng gamitin dito, yung salitang ipokrito. Alam nyo ba yung salitang ipokrito? Hello? Diba? Mapagpaimbabaw. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng mabuti, totoong mabuti. Gaya ng sakripisyo, hindi lahat yan totoo. Dahil tanging ang puso lang ang nakakaalam kung ito ay totoo. Alam niyo po, ang salitang ipokrito o sa Ingles, hypocrite, ay galing sa salitang Griego na ipokritis. Sabihin nyo nga, ipokritis. Ang ibig sabihin ng salitang yan ay aktor. Alam nyo ba yung aktor? Hello? Ano yung aktor? Yes, artista. Ang ganda nung salitang ipokrito o yung ipokritis. Hypocrite. Ibig sabihin, aktor. Ang isang aktor, anong ginagawa? Nagpapanggap ng isang karakter na hindi naman siya. Di ba? Di ba? Ang isang aktor, minsan, Jezabel. O ano yung Jezabel? Sirena. Di ba? Minsan, pulis. Pero hindi naman siya pulis. Minsan, nagpapanggap na pare. Pero hindi naman pare. Di ba? Ganon yung artista. Ganon yung aktor. Diyan galing yung salitang ipokrito. Yung nagpapanggap ng isang karakter na hindi naman siya. Kapag ang pagpapanggap mo ay ginagawa mo bilang kabuhayan,
yan ay pagiging aktor. Malinaw? Pero kapag ang ginagawa mo na pagpapanggap ay bilang paraan sa buhay o way of life, yan ay pagiging ipokrito. Ipokrito. Malinaw? Pag ginawa mong kabuhayan, ang pagpapanggap, ikaw ay aktor. Pero pag ginawa mo paraan sa buhay, ikaw ay ipokrito. Pakitingnan mo ngayon katabi mo, gising pa ba? Tingnan mo dali. No? Sabi mo, ipokrito. Nagpapanggap na nagsisimba pero tulog. Ayun, no? May tatlong paraan, no? May tatlong paraan ng sakripisyo ang pinag-iingat ni Jesus sa kanyang mga alagad. No? Ang paglilimos, pananalangin, at pag-aayuno. Lahat ito, mabuting gawa. Kung malinis ang disposisyon ng puso. Kaya nga, sabi ni Jesus, gawin ito ng lihim. Dahil kapag pinagmakaingay ito, ang disposisyon ng puso ay nagiging questionable. Kapag pinagmamakaingay mo ang pagbibigay, ang pananalangin, ang pag-aayuno, ang disposisyon ng puso ay questionable. Di ba parang nanay? Yung nanay na nagsasakripisyo sa anak, pinagmamakaingay ba? Di ba hindi? Hindi mo naman sinasabi, anak, ayan pinagluto kita. No? Nagising pa ako ng maaga para ipagluto kita, para may baon ka. Sinasabi ba yun ng nanay? Hindi. Kasi ang sakripisyo, ginagawa mo ng tahimik. Ginagawa mo ng lihim. Dahil yan ang laman ng iyong puso. Kaya nga, hindi ibig sabihin nagbibigay ang isang tao, siya ay mapagbigay. Hindi. May iba, nagbibigay dahil nangangampanya. Hello? May kilala ba kayong ganon? Nakatanggap ka, no? Ayun. No? Nakatanggap. Bigyan mo naman kami. No? Kami rin, abutan mo. Di ba? Ganyan eh. No? At hindi din ibig sabihin nagsisimba ay totoong nananampalataya. Ang ilan, nagpapapansin. Dati, no? Hindi naman nagsisimba, pero dahil kampanya, ayan, bawat simbahan pinupuntahan. Bakit? Doon maraming tao. Maraming makakakita. Ang ilan nga, napapadasal, hindi dahil nananampalataya, kundi dahil may gustong hilingin. Kaya magandang itanong, no? Bakit ka ba nagsisimba ngayon? Bakit ka nandito ngayon? Ikaw ba'y nananampalataya? O mabubuking na hindi ka nagsimba? Kaya kailangan mo magsimba. Tanging puso lang ang nakakaalam ng totoo. Sa disposisyon ng puso, lumalabas ang totoong kabutihan. Gaya ng sinabi ni Propeta Joel sa ating unang pagbasa, tungkol sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos, ang sabi niya, ang magsisi ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Taos sa puso. Ito ang paanyaya sa atin sa simula ng Kwaresma, ang maging malinaw ang disposisyon ng aking puso. Bakit ba ako isang ina? Anong malinaw sa iyong puso? Bakit ba ako isang ama? Anong malinaw sa iyong puso? Bakit ako isang anak, isang doktor, isang pari, isang estudyante, isang guro? Anong malinaw sa aking puso? Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ibinabalik tayo ni Jesus sa tunay na disposisyon ng ating puso.
at hindi ang pagiging ipokrito. Sa halip, ang kabutihang ating ginagawa dapat paraan ng ating pagsasakripisyo. Amen. Amen.